hidden treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga katiyats, welcome back sa ating channel. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa gate guard or ang tinatawag na tagabantay ng Yamashita Treasures. Meron tayong dalawang diagram dito ng mga tunnel na mayroong gate guard or tagabantay. Ito yung mga nagbaon yan na mga POW or prisoners of war. Ang iba dyan ay mga Pilipino lang na inutusan at binaril din kasama sa ibinaw na treasures para magiging tagabantay. Paano nga ba nagiging tagabantay ang mga binaril na yan na nagbaon? Well, merong mga ginagamit ng Hapon ng mga medium. Meron din silang parang mga albularyo na gumagawa ng magic spell or itong spell for the dead na kung saan ay bubulungan nila yung patay na babantayan yung treasures na walang makakuha, at kung merong mang makakuha ay sila'y magbigay ng tinatawag na curse or akuba sa Japanese. Kaya napakahirap itong treasure kasi kahit makuha mo yan ay may kasunod yan na itong tinatawag na curse. Kaya ito ang ating episode ngayon, ang tinatawag na The Gate Guard of Yamashita Treasures. Okay mga katiyats, una sa lahat ay masasabi natin na ang inyong tunnel ay maka-encounter kayo ng death guard or tinatawag na The Gate Guard or tagabantay. Ito yung espiritu na mayroong curse na nagbantay ng treasure. Kaya ito ang laging tandaan na symbol. Kasi pag nakita nyo to na nakatatak sa bato na malapit sa inyong hukay, ito yung symbol ng gate guard, itong parang hagdanan. So kapag mayroong ganyan, ibig sabihin ay merong kalansay na death or gate guard ang tawag or ang tagabantay. So hindi yan ordinaryong skeleton yung matagpuan nyo, kasi yan ay mayroong whisper of curse ng Japanese shaman, yung mga albularyo ng Japanese. Merong orasyon yan na yung espiritu ng namamatay na naghukay dyan ay manatili na kasama ang treasures para silang gawin na tagabantay. Ibang klaseng curse yan kasi imbis na pupunta sa langit o impyerno yung kaluluwa, ay nandyan lang yung kaluluwa niya sa nakabaon na treasure, at ang kaluluwa ay loyal yan sa emperor dahil yan sa utos ng shaman, yung parang priest ng Japanese Imperial. So ito, if you come across a layer of charcoal while you are digging, stop and think about how you will protect yourself and your diggers against methane gas poisoning before commencing. So itong mga kalansay mismo, kasi ang naghukay diyan ay hindi lang isa yung mga binaril, dalawa, minsan tatlo. So yung mga katawan na yan na matagal na tabunan, kapag nahukay nyo ang lupa, mabuksan, ay maglabas yan ng methane. Kasama na dyan ng mga espiritu. Malanghap mo, papasok sa iyo yung espiritu, yung amoy, methane, nakakahilo or nakakamatay. So ito yung dapat tandaan. Kapag ang natural methane kasi, ang methane ng patay na tao ay mabaho talaga yan. Kasing mas mabaho pa yan kaysa gasol. At kapag nalanghap ay talagang may hilo ka. So gas mask ang pangontra dito. Yung totoong gas mask ang inyong dalhin. Kapag may sign na itong parang hagdanan, ay mag-prepare na kayo ng gas mask. Kasi mayroong gate guard na unang panlaban niyan ay methane.
lalabas ang matin. Pangalawang panlaban ng gate guard ay ang Curse of Akuba, yung curse ng Japanese shamans. Kung ano mang klaseng curse yan ay, kung marinig nyo yung mga nakakuha ng Yamashita treasures, yayaman muna yan ng ilang taon. Pero kapag dumikit sa kanilang curse ay ilang taon ay susundan sila ng malas. Okay, so ito na. Tingnan natin dito ang mga diagram ng tunnel na merong tinatawag na the gate guard. Okay, so dito ang deposito, sa kalagitnaan ang the gate guard, and then sa bago matagpuan ng gate guard ay merong maitim na charcoal layer. Ito charcoal yan, talagang sinunog yan na mga kahoy, hindi yan lupa. So kailangan charcoal, at kapag charcoal ay mag-isip na kayo, kuha ng gas mask or kuha kayo ng pari na may dala na bindita or pang ano dyan, pangontra sa espiritu. Kasi ang mga espiritu na ito ay kailangan yan ng ng magandang pagkabaon. Kasi mga kondinado ito eh. Ito yung mga tinatawag na kondinado. Yung naglalakad na may kadina na tunog sa gabi, yun yung mga kondinado. So ito yan. Kaya kailangan dyan ay kunin sila ng dahan-dahan, with respect. Maganda talaga mayroong pari para bendisyonan kaagad yung kanilang mga labi at ibaon sila doon sa sementeryo ng mga namatay, para yung kanilang kaluluwa ay malagay sa magandang lagayan, hindi na magkondinado. Okay, so ito yung unang matagpuan nyo, ang close ito eh, close entrance, pero karamihan dyan ay mayroong magbabadya na butas dito na masilip nyo. Pag silip nyo maluwag sa ilalim, so pwedeng entrance yan na tinakpan. So lakyan nyo lang ang entrance, pasok kayo. At din pangalawa dyan, kapag makakita kayo ng mga buti na World War II, dito lang, nagkalat lang yan sa loob ng tunnel. Kapag mayroong ganyan, and then dead end na siya dito, so yung dead end na yan ay hindi yan talaga dead end, yan ay harang lamang na layer. So kung paghukay nyo ay mayroong charcoal, yung sinunog talaga ng kahoy, kasunod nyan ay ang the gate guard na. So ito lang ang problema, paano kayo makalagpas sa gate guard. At kapag makalagpas na, ay pwede nyo nang butasin ang treasure vault. Pero sabi ko na ay kailangan maingat ang pagkuha sa mga buto na yan, at kailangan meron silang lagayan na maganda para naman yung espiritu ay hindi magkondinar, hindi kayo habulin. Magpapasalamat sila kasi nailagay sila sa magandang lagayan. So kung ilagay nyo sa sako ang mga buto, kailangan kumpleto. Huwag kayo mag-iwan ng isang daliri o isang rib o ribs o isang ngipin, kasi maiiwan pa rin doon ang curse. Kailangan malinis talaga. Okay, so ito'y masasabi natin na medium deposit ang mga binabantayan, kasi hindi na nila babarilin yung nagbaon dyan kung maliit lang yan na halaga. So medium deposit ito. So ito yung horizontal na pagkalagay. Ngayon pangalawa niyan ay vertical ito. So ang deposito ay narito, ang gate guard ay narito, at ang mga signs na mga buti at plato, ang karamihan dyan ay basag, kasi sadyang binasag nila yan. Parang sa atin, kapag magbaon tayo ay magbasag tayo ng plato, magbaon ng patay, magbasag tayo ng plato para
matigil yung yung malas. So ganun din ng hapon, kapag nagbaon, pagtabunan nila yan, basagin nila yung plato or bote. So ganun din, estimated to na lalim, 4 meters. 4 meters ay, kasi itong mga layer ay 2 meters. And then ang charcoal, sabihin natin 1 meter. So estimated 5 meters ay nariyan na ang gate guard. Okay, at kapag makuha ng gate guard, kagaya kanina, pabindisyonan nyo ang mga buto at ibaon ng maganda sa sementeryo. Okay, para mawala na yung curse nila. Hindi na magkundinar. Okay, so kung makuha na, ganun din, sa baba mismo ng kalansay ang hukay. Meron akong kakilala na nakahukay na ng 2 kalansay. Pero tinigil nila kasi Makati daw. Ay talagang Makati yan. Makati yan kasi yan yung organic na yung nalalata na katawan ng tao na nagkundinar, plus meron pang curse ng Japanese shamans. Kaya Makati talaga siya. At ang mga Hapon ay merong binubuhos yan sa lupa para magiging Makati talaga ang lupa. At ang mga balat ay nabubulok. Yung mga naghukay, ang mga balat nabubulok. Kasi nilalagyan, binubuhusan yan ng Hapon ng kanilang chemical na eksperto kasi sila diyan sa mga virus noong gera. Kaya hindi lang poisonous gas, meron din silang binuhos na chemical na merong virus or mikrobyo. Okay, so ito yung pangalawang diagram natin. So ito lang talaga ang problema, paano matanggal ang makuha ang gate guard. So basta ang magandang gawin ay huwag mag-iwan ng kahit isang buto, isang daliri, isang ngipin, kahit buhok, dalhin lahat, ilagay sa sako at ibaon ng merong bendisyon galing sa pari. Kung hindi man pari, sa pastor, basta merong isang magaling magdasal. Okay, so yan lang ang ating episode ngayon tungkol sa the gate guard or tagabantay. Paano ba ito malagpasan at paano magiging successful sa pag-recover ng ginto na binabantayan nitong mga tagabantay or gate guards. Okay, ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam.